Magandang morning! Magandang umaga mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-29 ng Nobyembre 2018. At ito ang inyong programang Huntahang Ligal. Ako po si Atty. George Awi Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At siyempre mga kasabay, kami po ay inyong sabayang napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, naku, napakaganda po ng ating tatalakayin ngayong araw na ito, Atty. Mimi. Interested po ako dito, Interested. Atty. G. Very much so. Violence against women and their children, mga kasambahay, napakadami pong, naku, ang dami po talagang nagrereklamo tungkol sa mga, alam mo naman, yung mga nahaharas, yung mga physically abused, at saka yung mga kinakukumit na violence laban sa kanila. Hindi Kaya lang din sa po may kanila. women's desk, Atty. G, Correct. kasi ang daming ganitong kaso po. Ayun, pero yan po mga kasambahay, tatalakayin natin ng mahabaan mamaya at malawakan. Kaya lang meron po muna akong announcement. Ano po? Isang announcement po ito para sa mga kandidato natin. Yung mga supporter po ng mga kandidato natin, Atty. Mimi. Opo. Ngayong pong araw nito, ang huling araw ng pagpa-file ng tinatawag na substitution bilang kandidato. Ano pong ibig sabihin yan? Kung kayo tumatakbo bilang anumang posisyon, ano po? Pwede po kayo magpapalit sa kahit na anong kadahilanan, Atty. Mimi. Opo. Kahit hindi ka namatay. Kahit Opo. hindi ka na-disqualify, pwede magpalitan. Ano po? Basta ikaw ay may partido politikal. Pag wala kang partido politikal, walang palitan sapagkat yun ang regulasyon ng ating Commission on Elections. Attorney Hanggang alas G. 5 ng hapon yun. Opo. Ano po bang mga requirements para po mag-take into action ang substitution po? Kinakailangan mga kasambahay doon sa mga tumatakbo, kinakailangan ikaw ay may partido, number 1. Opo. Number 2, ikaw mismo na tumatakbo, kung ikaw yung mag-withdraw, personal kang pupunta sa COMELEC. Opo. Bawal ang SPA, bawal yung pwedeng ikaw muna mag-represent sa akin. Bawal, kayo po personal ang pupunta doon. At pagkatapos, yun namang papalit sa inyo, kinakailangan may daladalang certificate of nomination and acceptance galing do sa partido noong nag-withdraw na kandidato. Yan po ba, sir, yung CONA? Yung na CONA, tinatawag? naku, Opo. huwag niyo pong kalilimutan niya dahil kahit pag gusto mong pumalit, kung wala namang CONA na i-issue sa'yo, yung mismong partido na pinanggalingan po ninyo o pinanggalingan nung nag-withdraw ay hindi rin po kayo makakapag-substitute. Hanggang alas 5 lang po ito ng hapon. Ngayon po, pagkatapos po nitong November 29 na ito, bawal na po ang palitan, maliban na lamang, Atty. Mimi at mga kasambahay, kung yung mismong papalit po o kung yung mismong papalitan ay namatay o na-disqualify, ang palitan po ay pwedeng hanggang tanghali ng araw ng eleksyon. So dalawa na lang po ang dahilan pagka naglumampas ang November 29, namatay o na-disqualify yung kandidato. At kinakailangan pa rin, meron pa rin CONA o Certificate of Nomination and Acceptance yung papalit. Attorney G, paano naman po ang mangyayari dyan sa mga ballot boxes kung halimbawa magkakaroon ng substitution? Yung substitution, siyempre, kapag ka po kasi yung mga balota, Opo. na-print na yung pangalan Opo. at nagkaroon ng, namatay yung kandidato o kaya na-disqualify after November 29. Ngayon po kasi hindi pa napiprint ang pangalan sa balota eh. Pagka po nangyari yun, kung ang binoto nyo halimbawa ay ako, pero ang pumalit na sa akin pala ay si Atty. Mimi, yung boto sa akin ay boto kay Atty. Mimi. Ang ipoproclaim, hindi na ako dahil nag-withdraw ako kung hindi si Atty. Mimi o dahil ako ay namatay o ako ay na-disqualify after November 29. Ayan. Naku, mga Mabuti pong kasambahay. malinaw, Attorney G. Opo. Isamantalahin niyo po yung mga gustong mag-withdraw dyan, nagdadalawang isip na, nauubusan na ng, alam mo naman, yung magastos. Hanggang alas 5 lang po yun ng hapon, pupunta lang po kayo sa opisina ng COMELEC kung saan po kayo nag-file ng inyong candidacy. Sigurado, Attorney G, madami na namang tao sa COMELEC ngayon. Pero mga kasambahayan po isang announcement ko lamang sa inyo. Pero yung abangan nyo po ay yung ating tatalakayin ngayong araw na ito na napakaganda naman talaga. At talaga naman dapat kayo may kaalaman dito, lalong-lalo na ang ating mga kababaihan. Yan. Kaya po interesado ako dyan, Attorney G. At siyempre para po rin sa inyong mga anak. Kaya po mga kasambahay, abangan nyo po yan sa amin pong pagbabalik. Nagbabalik po ang Huntahang Ligal at syempre kasama po rin ang aking partner na si Atty. Mimi Sandoval, mga kasambahay. At ang ating pong text line para po kayo makatawag o makatext sa amin para kayo makapag-participate po sa ating talakayan. Atty. Mimi?
tumawag po sa 442-6254 o kaya ay mag-text sa 0906-438-5597. At siyempre binabati ko muna si Kuya Daniel Razon sa ating ang ating pong Kuya Daniel at birthday kahapon yun. Oo nga po. Birthday kahapon kaya madami ditong lobo eh. Oo nga po eh. Hinahanap ko nga Attorney G. Oo. Baka nandito eh. Mga kasabay ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ha at pero muna bago muna pala yon. Meron pala Opo. tayong ano nga pala Facebook. Ay, opo. Facebook page at saka New NTV News and Rescue page. Yan. At pwede po kayo magkomento sa amin. Nung po nakarang araw ng aming programa, halos napuno po yun eh. Opo. Siyempre, ano po, medyo controversial ang ating topic. Controversial. Ngayon din naman po, controversial. Mga kasambahay, dahil po sa ating saligang batas, sinasabi na ang mga kababaihan ay dapat po protektahan. Kinakailangang sisiguraduhin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. At siyempre, yung pong mga anak ay kinakailangan din na poprotektahan. At maliban po doon, binavalue po ng ating saligang batas yung tinatawag na human rights. At yung human rights na yan ay hindi lamang recognized dito sa ating bansa, kung hindi, Attorney Mimi, internationally Siyempre recognized po yan. At dahil po sa kadahilan ng yan, mga kasambahay, nagpasa po ang ating Kongreso nung tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Law. At ito po ay existing na sa kasalukuyan. Opo. Laging binibigay sa bar exam. Yes, Mimi. opo. Kaya Favorite naman, po. yan po ang tatalakayin natin at para po dyan, ating pong i-introduce ang ating pong, kilalang kilala kung guest Opo. natin ito eh. Opo. Pakilala Lalo na mo ang po- guest natin na Attorney Mimi. Opo. Ang ating guest po ngayong umaga isang criminal law expert. Isa po siyang faculty member sa napakaraming law schools dito sa Pilipinas. Lecturer din po siya sa maraming bar review centers. MCLE lecturer Daming din na-predict po. niya nung examination sa bar exam. Ang dami. Kilalang kilala ko po yan, syempre. Oo. Opo. At ano din po siya, author din po siya ng iba't ibang libro on criminal law. Walang iba kundi si Attorney Modesto Ticman Jr. Magandang umaga, sir. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa at magandang araw din sa mga suki niyong taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood. Ayun. At diretsahan na to, sir. Tayo tutuloy-tuloy na sa ating talakayan. Yung violence against women and their children, paano ba yan dinefine nung ating batas? Ano ba ibig sabihin kapag sinabi mong violence against women and their children? Okay, kung mapapansin ninyo, napaka-specific ng batas. Ang lumalabas na mga biktima dito ay mga kababaihan at kabataan. Pag sinabi mong kabataan, ito ay dapat anak din nung biktimang asawang babae. Ngayon, yung sinasabing violence na ito, tatlong klase. Okay. Yung physical violence, merong psychological violence, sexual violence, and in fact, pinakabago ngayon, pati economic abuse kasama. Economic Ayan. abuse na Opo. tinatawag. Tama po Physical, so psychological, And Sexual. economic. sexual at saka economic, Economic abuse. Ayan, abuse. yung palang ibig sabihin ng violence. Pero Attorney Ticman, ang batas na ito ay parang special na batas, special law. Hindi ba parang ito ay nadodoble doon sa batas na nasa tinatawag na revised penal code? Di ba sa revised penal code naman pagka ikaw ay nanakit ng isang tao, hindi lamang isang babae, makakasuhan ka na rin. So ang ibig sabihin ba nito, sir, kapag ka ikaw ay nag-commit ng isang abuse o isang physical abuse sa isang babae, dalawang kasong iyong haharapin? Actually, pwedeng dalawang kasong ang iyong haharapin. Halimbawa, katulad ng pag ikaw ay nagbanta sa isang babae na kung saan meron kang dating yung tinatawag na sexual or dating relationship, pwede kang maparusahan sa ilalim ng Republic Act 9262 at saka sa provision ng Revised Penal Code. Ay ba? Pwede yon. So dahil nga sa yung isa, iba yung pinapatungkulan at yung isa naman ay tungkol sa mismong espesyal na kasi inabuso mo yung kababaihan. Tama po inabuso yan. mo yung anak niya. Tama po yan. Ayun pala. Attorney G, gusto ko pong linawin kay Attorney Ticman, ano po yung mga sitwasyon na pwedeng mag-file ang isang babae ng kaso against sa isang lalaki under RA 9262? Actually, napakarami. Nabanggit ko kanina yung tinatawag na physical violence. Opo. Hindi lang yung bubugbugin ng lalaki, yung kanyang asawang babae or kanyang live-in partner. Opo. Pati yung pagbabanta sa physical na katauhan ng isang tao. Kagaya po halimbawa, Attorney, Pambubugbog. Opo. Pambubugbog Pambubugbog. o kaya yung pananakot. Meron din lalong-lalo na sa yung sexual violence na tinatawag.
pipilitin mo yung asawa na makipagtalik Talik. sa iyo Oo. o kaya pipilitin mo yung mga anak mo na makapanood ng mga palabas na may temang pornografiya Opo. or psychological violence. Opo. Ito yung minsan na ayaw na sa'yo ng asawa mo dahil ayaw ng asawang babae doon sa lalaki. Pinipilit niya yung sarili niya na tumira doon sa bahay na yon. Kahit- Ayaw in the kahit sense naman- na kahit na Kahit pala nambubuo. yun. Opo. Pwede yun. Pwede yun. Economic abuse, yung sinasabing Hindi kita susuportahan. Opo. ayun. Wala ka na, hindi na kita bibigyan ng kahit na ano. Mga Yung ganyan. pagbabantang ganun, krimen na yon sa ilalim nitong batas na ito. Mas lalo na kung hindi talaga ikaw yung magbibigay ng suporta, lalong-lalo na kung yung asawa mo o yung mga anak mo, dapat makatanggap ng suporta sa iyo. Pero sir, anong mga relasyon? Nabanggit mo na siyempre husband and wife, walang kaduda. Pero ano pang mga relasyon Yan. ang involved dito sa batas na ito? Ibig sabihin, mag-boyfriend girlfriend pwede na ba? O kaya common law relationship Opo. pwede? Ano po ba mga relasyon na yan? Unang-una, nabanggit natin mag-asawa. Yes sir. Okay? Yung asawang babae pwede maging biktima dito. Pangalawa, yung dating asawa. Okay, dating asawa. Okay, kung naghiwalay na sila, yung dating asawang babae pwede pa rin maging biktima. Pangatlo, ito yung tinatawag na dating relationship. Ibig sabihin, halimbawa nagsama sila sa isang bubong bilang mag-asawa, ngunit hindi sila kasal. Kasama din yan, pwede rin maging biktima yung babae. At pwede rin yung sinasabing romantically involved over time and on a continuing basis during the course of the relationship. So, kasama doon yung mag-boyfriend, girlfriend at yung tinatawag na sexual relationship. Sexual partners Sexual partners lang. Ang sinasabi sa batas, medyo malupit nga. Kasi sabi dyan single sexual act which may not have resulted to the bearing of a child or children, 'di ba? So yung biktima dito or yung naka quote-unquote sex ng lalaki, pwede siyang maging biktima. Halimbawa, Attorney Tikman, siyempre ito nangyayari po ito. Baka kasi maging depensa o makita yung butas na ito. Nagkakilala lang halimbawa sila ngayong araw na ito Tapos humantong ka agad sa panonood ng sine at siyempre alam mo na yung kahantungan, di ba? Lalo na yung mga kasalukuyang pamumuhay ngayon. Yung ba kung sakali nagkaroon ng physical abuse sa panahon na yon na nagkaroon sila ng sexual relationship, yung ba kung sakasakali pwede nang pumasok ka agad dito sa batas na ito? Okay, yung pag-abuso mangyayari yan pagkatapos ng sinasabing sexual single sexual act. Kahit single lang. Kahit single lang. Aba. Okay, pwedeng pumasok 'yon. Ganun kalupit ang batas Ganun kalupit. natin. At ito pa ito isang hanging question na iiwanan ko sa iyo, Atty. Tikman. Paano naman yung sunod ng sunod? Yung mga stalkers na tinatawag, yung mga sunod ng sunod, hindi na nga pinapansin ng kababaihan, sunod pa ng sunod. Okay. Yan ba ay covered ng batas na ito? Sasagutin mo yan. Sasagutin mo yan, Atty. Tikman. Makalipas lang po ang ilang paalala. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin si Attorney Modesto Tikman Jr. Jojo na lang. Jojo, Hi. Attorney Jojo. At siyempre may hanging question ako kanina bago Opo. tayo nag-break. Yung hanging question kung paano yung mga stalker, yung sunod ng sunod, buntot ng buntot, hindi talaga umaalis doon sa binibiktimang yan. Yan bang mga stalker na yun pwedeng ma-cover nitong batas na ito, sir? Pwedeng ma-cover yan. Lalo na kung yung sunod nagsunod at yung sinusundan ay nagkaroon sila ng dating dating or sexual relationship. Medyo mataas ang penalty diyan. Pagka-stalker ka. yung mga stalker dyan, pakinggan nyo to. Take note, take note. Ang penalty niyan, pag ikaw yung lalaking sunod-sunod doon sa dati mong nakarelasyon, ang penalty niyan is prison mayor. So that would Ano be ba 6 ang years. prison mayor, sir? Okay, ang range ng penalty niyan is 6 years to 12 years imprisonment. Ibig sabihin, pag ikaw ay na-convict at ikaw ay nasentensyahan, hindi ka pwede mag-probation. Talagang pagsisilbihan mo yung sentensya mo sa Grabe. kulungan. Mabigat po, Mabigat. Huwag kang sunod ng sunod talaga. Pero sinabi rin ng batas, violence against women and the children. Pag sinabi niyong children, sir, ano ang definisyon ng batas sa children na yon? Legal na children o legitimate? Illegitimate? Ilang taon yung children na dapat i-involve dito? Okay. Yung taon ng child na tinatawag,
if the child is a minor, okay siya. Meaning, sa ilalim ng ating batas, yung majority age natin is 18 and above. So, ibig sabihin, below 18, pwede maging biktima itong mga batang ito. Ngayon, yung relasyon ng offender at saka nung bata, okay, may either be legitimate or illegitimate. For as long as yung itong batang ito is the biological child of the offender. Ayun naman. Kanina may katanungan ka rin tungkol sa offender na yan. Itanong mo na kung yung tungkol sa offender. Kasi Attorney G, kanina ang tinatanong ko kay Attorney Jojo is, sino yung pwedeng maghabla? Ngayon naman po gusto kong malaman, sino po ba ang liable for vowsy? Okay. So, unang-una, nabanggit ko yung dating asawa. So, yung lalaki lang. O yung dating boyfriend or dating nakalibin, lalaki lang. Ngunit, ang isang babae na nagkaroon ng relasyon sa isang babae din, pwede ring maging or pwede ring makasuhan sa ilalim ng batas na Ayan, ito. mabuting malinaw, Attorney G, kasi baka isipin, lalaki lang yung pwedeng maging liable. Hindi. So kahit babae Kahit din po. babae. So yung relationship ng babae sa babae. Tama po yan. Tama po yan. So kung yung itong babae ito, kung binubugbog, merong physical or psychological violence that would be inflicted against itong babaeng ito, whom she had a dating or sexual relationship, pwede siyang makasuhan under Article 9262. Babae sa babae na relasyon, tapos yung babaeng karelasyon may anak. Tapos yung mga anak na physical abuse, madadamay ba o kasama ba sa batas na ito, sir? Saklaw ng batas yan. Kahit na, alam naman natin, hindi sila pwede magkaanak. Ngunit yung mga anak nung babaeng karelasyon ng offender na ito, pwedeng maging biktima. Ayun. At puntahan natin yung ano ang remedyo ng isang na-abuse, ng isang biktima ng batas na ito. Kung ako ba, sir, halimbawa, magbibigay ako ng advice, magpapayo ako sa isang nabiktima, sabihin na natin isang asawa. Punta ba kagad ako sa korte o pwede ba akong pumunta sa aming barangay muna para naman kahit paano nalalaman na nairereklamo ko naman kay kapitan? Okay. Ang nasasaad sa batas ay ganito. Yung biktimang babae or kung yung mga anak niya ay naging biktima ng kanyang karelasyon, pwede silang dumulog sa barangay. Pwede silang humingi ng tinatawag na Barangay Protection Order. BPO. BPO ang tawag niyan. At ang magpapatupad niyan kung talagang lalabagin ito nung offender na sinasabi ko, yung mga law enforcement agents. So kumbaga, Pwede. Attorney Joe, halimbawa ako pupunta po ako sa barangay, sasabihin ko halimbawa na nabiktima ako ng under vowsy, pwede na po silang magbigay ng BPO? Pwede. Pwede silang magbigay agad ng Gaano po katagal yan, Attorney Joe? 30 days ang nakalagay. Yan, okay po. Oo. At pagka pumunta ka naman sa korte, pwede ka bang humingi naman ng tinatawag na, narinig ko rin yung protection order na tinatawag. Merong yan. temporary, merong tinatawag namang permanent. Tama yan. Paki-clarify nyo nga yung Sir Jojo. Okay. Yung temporary protection order, pwede itong maging independent action na tinatawag. Yung both protection orders, pwedeng ito mismo ay yung magiging cause of action mo pag mag-file ka ng kaso sa korte. Or pwede rin itong yung tinatawag na incidental remedy or relief. 'Di ba kung meron ka nang isang pangkaso under 9262, pwede kang humingi ng mga protection orders na ito. Ngayon, yung tinatawag na temporary protection order, mabilisan ito. Pagka submit mo sa korte ng iyong petition or request for a temporary protection order, magkakaroon ng tinatawag na ex parte hearing. Ibig sabihin, kahit nawala doon yung respondent, pakikinggan lang yung hinaing nitong biktimang babaeng ito, pwedeng mag-issue ng temporary protection order. Ano sir ang pwedeng ma-cover nung temporary man o especially muna temporary protection order? Ano ang pwedeng ma-cover niya na proteksyon na igagawad ng ating korte doon sa isang babae? Unang-una, mamanduhan yung lalaki na itigil niya yung paggawa ng karahasan doon sa kanyang asawa. Pangalawa, pwedeng manduhan din itong lalaki na umalis doon sa bahay na kanilang tinitirahan bilang ang mag-asawa kahit na itong bahay na ito ay pag-aari ng lalaki. Siya pa mismo lumayas ka dyan. Tama yun. Pwede rin siyang manduhan na magbigay ng suporta doon sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Pati yung tungkol sa baril. 'Di ba? Kung meron mang baril
itong yung lalaki at lisensyado ito, kailangang isuko niya itong baril na ito. At ito medyo high-tech na konti, pero para sa mga middle class, lalong-lalo may mga sasakyan. Paano yung abuse? Paano yung economic abuse naman? Paano kung mako-cover siya ng temporary protective order o yung protective order per se? Paano naman ang gagawin ng korte kapag para masigurado naman Economic na abuse. hindi naman maghihirap o wala may makakain naman itong babae at ang Okay. kanyang mga anak. Okay, so alam naman natin yung pagbibigay ng suporta depende din ito sa kapasidad Opo. nung dapat magbigay. Ngayon, merong remedyo sa ilalim ng batas. Halimbawa, nagtatrabaho yung lalaki, itong gumawa ng karahasan dito sa babae at pinaalis siya, at paano natin siya mapepwersa na magbigay ng suporta? Pwedeng mag-issue ng order ang korte doon sa kanyang employer para i-hold or i-withhold doon sa kanyang sweldo yung halaga na nararapat para ibigay bilang suporta doon sa mga biktima. Ayun. Ayan. Attorney Jimmy, isa pa ako. sige, Ang dami sige. kong tanong, Oo nga eh. Siyempre, kababaihan. Opo. Paano naman po yung mga kababaihan na nagtatrabaho po, Attorney Jojo? Kasi halimbawa, hindi makapasok kasi halimbawa po sabihin natin binubugbog, so may mga pasa. Paano po yun kung meron siyang kabuhayan na kailangan pumasok? Ito rin yung isa sa mga remedies na makikita natin sa batas insofar as women victims are concerned. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho. Itong mga ito, pwede silang bigyan ng 10 araw na paid leave na tinatawag. Over and above dun sa mga paid leaves na ibinibigay sila sang-ayon sa labor code Ayan. natin. So additional po Additional. na At paid merong kaparusahan yan na pag hindi sumunod itong employer na ito, 'di ba? Pwede siyang habulin sa ilalim ng Labor Code of the Philippines, or in fact, yung employer na winiwid o hindi sumusunod doon sa pagbibigay sa pag-aalat nitong suportang ito, pwedeng is-cite in indirect contempt. Ayun, at May ganun pala, Attorney G. Oo. Siyempre, wag kang hindi susunod. Korte na yung nag-uutos sa'yo dyan. Okay. Pero sir, ito isang hanging question na naman na iiwanan ko bago tayo magbalik muli. Sino ba ang pwedeng mag-file ng protective o ng request for protective order? Di ba? Kababaihan lang ba na naaabuso o nabibiktima? O baka may iba pang mga tao na pwedeng dumulog sa korte para lang mabigyan ng proteksyon yung ating kababaihan at ang kanilang mga anak. Sasagutin mo yan, Atty. Jojo. Makalipas lang po mga kasambahay ang ilang paalala. Nagbabalik po huntang diyan mga kasambahay, at siyempre yung aming text line at aming pong hotline na Atty. Mimi, kinakailangan kayo magpaparticipate dito sa amin, ha? Opo, maaari po kayong tumawag sa 442-6254 o kaya naman po pwede rin mag-text sa 0906-438-5597. At sa ating Facebook, Huntahang Legal Facebook, meron kami. Akala nyo, wala. At Opo. mga kasambahay, inyo rin pong aasahan sa mga susunod na panahon, ha? Na tayo po iikot sa iba't ibang barangay, lalo-lalo dito sa Metro Manila, upang magbigay kami ng aming payo. At dadalhin po namin na nag-iisang mobile booth sa bansa ng UNTV at Radyo La Verdad 1350. At kanina po meron akong hanging question bago tayo nag-break kay Atty. Jojo. Napaka-importante yon. Kasi baka po akalain kasi ng iba, kasi sir, di ba meron kasing halimbawa may sakit, hindi naman makapunta sa korte na kababaihan, inaabuso o talaga namang sa sobrang violence na physical violence na ginawa sa kanya, hindi na siya makalakad or talagang nabugbog na sobra-sobra. Sino ba ang pwedeng magpetisyon para lang kahit paano makakuha muna ng temporary protection order o permanent protection order? Bukod doon sa biktimang babae mismo, pwedeng dumulog din sa barangay o kaya sa korte yung kanyang magulang o kaya yung kanyang guardian. Pwede ring dumulog yung kanyang mga kamag-anak who, sabi sa Ingles, within the fourth civil degree by consanguinity, relatives within the fourth civil degree by consanguinity or affinity, pwede rin silang dumulog. Law enforcement agents, pwede rin silang dumulog, lalong-lalo na yung mga nasa
yung mga pulis, na yung mga babaeng pulis na nasa Children and Women's Desk, pwede rin. At kahit pa paano representative ng DSWD o ng local government unit, Ayun. pwede sila. Pwede naman pala. So, Meron at pa least po para lang akong- masiguradong poproteksyonan. Tama yun. Ayan, Attorney G, actually, naglista po ako ng tanong kanina. Medyo Okay. madami akong tanong kay Attorney Jojo. Paano naman po kung halimbawa yung babae, tapos yung lalaki, yung asawa niya o yung live-in partner niya, pagkatapos po ng babae mag-file ng case, nag-usap sila na nasuyo ba, Attorney Joe, ng lalaki na pag-usapan na lang natin, wag nang maituloy yung kaso. Pwede po ba yun kung ganun? Technically, hindi pwede. Mhm. Pero minsan kasi nangyayari yan. Mhm. Ang hindi lang pinapayagan ng batas dito, kung yung barangay o kaya yung korte ang mag-i-initiate ng compromise or ng settlement. Kasi hindi rin naman natin maiiwasan kung mag-asawa naman sila, kung silang Opo, dalawang opo. mismo nag-usap na baka pwedeng ayusin na lang ito, walang problema Pwede po doon. yun kung between the two Between of the them. two of them. Pero kung sasabihin natin na yung pagkakasundo nila would be upon the initiation of the barangay or the court or the courts, yun, hindi pwede. So halimbawa Hindi po, pwede. Attorney G, pupunta yung babae at yung lalaki, papatawag sa barangay, sabihin sa barangay officials na pag-usapan nyo na lang. Usap baka na lang pwede." kayo. Oo, Kaya yun nga po. kailangan dito Yun nga ang purpose ng barangay, usap na lang. Hindi pala Hindi yan, Yun po ang hindi yan hindi pwede. pwede. Hindi pwede. Ayun, yung ganun kabigat itong batas na Ganun ito. kabigat Dahil yan. ito nga ay yung pagprotekta sa ating mga kababaihan at mga bata. At sir, may mga may mga text po tayo mula sa ating mga kababayan. Ito po ay mula kay Greg Victoria, ito galing sa Facebook. Pwede po ba ako ang mag-file ng kaso kahit hindi ako kamag-anak ng batang sinasaktan lagi ng kanyang tatay na adik? Pwede ba sa pulis kaagad? Yun, sir. Ano bang masasabi mo dyan? Actually, pwede siyang dumulog sa pulis. Pero dahil wala naman siyang relasyon na doon sa batang biktima, pwede siyang dumulog sa pulis. At itong pulis na magsasampa ng kaso. Ng kaso kaagad. kaso. Mm. Oo. Kasi nga po mga kasambahay, kinakailangan naman na aktibo rin tayo bilang mga citizen ng ating bansa na kinakailangan kung may nakikita tayo mga krimen katulad dito, lalong-lalo na yung mga mahihina na hindi naman makapunta sa korte, tayo na po mismo makipagkapwa-tao po tayo. I-report po natin at kung kinakailangan maingganyo natin na mag-file po ng kaso. Kasi kung hindi, kawawa naman, economic abuse, physical, psychological. Yung psychological kanina medyo hindi naging maliwanag sir yung psychological Pakipaliwanag mo nga more or less ano ang covered ng psychological abuse na yan. Yung covered ng psychological abuse kasama yung marital infidelity na tinatawag. Nako. Ayan. Ibang kaso pa rin yung sa revised penal code. Ibang kaso yan. Oo, Ibang pwede- kaso yung marital infidelity Oo. kasi sa revised penal code meron yung tinatawag na adultery and concubinage, di ba? Iba pa po Iba yun. yun. Pag pwede kang kasuhan under that pwede kang kasuhan ng adultery and concubinage. Under the revised penal code, pwede ka rin kasuhan ng BAUSI, violation of 926. So dalawang penalty pa yan pag nagkataon sir. Actually, dalawang penalties yan. Oo. At Ayan. meron pa tayong isa pang text. Isa pa po. Oo. Opo. Ang katanungan po ay mula kay Brenda sa Pangasinan. Ang tanong ko po, may katrabaho po ako, lagi niya akong sinisipulan pag nakikita niya ako. Natatakot na rin po ako. Papaano po yun, Attorney G? Pwede ba yun? Actually, kung wala naman silang dating dating and sexual relationship. So yun ang yun ang pinaka-importante. Yung relationship. Previously married, o kaya married, o kaya previous na mag-boyfriend-girlfriend relationship, o kaya sexual partner. Tama yun. Pag walang ganong klaseng Hindi pasok sa elemento, 926. ayun pala. Pero ngunit yung nag-text dyan, yung babae, naging Sinisipulan daw biktima po nitong lagi. catcalling. O Apo. Pumunta ka sa Quezon City, sige. Dito ka sa or Quezon City. in fact, meron pa rin kaso yan under the revised penal code. Yung tinatawag na unjust vexation. Correct. Pwede yan. Pwede pa rin, pero hindi siya Pero papasok hindi talaga dito. vowsy. Hindi siya papasok Ayun. dyan. Kanina narinig ko habang naka-break tayo, nag-uusap kayo ni Atty. Mimi sir tungkol dun sa sige, protection order, lalo na yung nagtatrabaho, hindi makapagtrabaho. Opo. Paano i-implement yung mga ganong klaseng order sir? Halimbawa sir, merong employer-employee relationship sa ang babae. Pagkatapos yung babae na physical abuse, hindi nakapag-report pero nakakuha ng protection order. Ano ang gagawin ngayon ng babae para ma-implement man lang yung pinaka-order directive ng korte? Dapat naman talaga i-serve yung order ng korte na
na minamanduhan yung kanyang employer Mm-mm. na magtabi ng halaga na sapat para doon sa suporta ng kanyang mga anak. Mm-mm. Hindi naman pwedeng tumanggi dito ang employer kasi pag tumanggi yan, meron siyang May kaparusahan liability. under the labor code, pwede pa rin siyang ma-cite in indirect contempt. Ayun, indirect contempt ng Ang korte. matindi dito, indirect contempt kasi may mandato ang korte, sasabihin niyan, magbayad ka. Diba? But actually, pwedeng makulong yan eh. Pwedeng makulong yan hanggat hindi nagbabayad. Ganon. Pwede yan. Yes. So, pero sir, ano yung pinaka-distinction naman, o ano yung pinaka-trigger? Kasi siyempre, yung mga kababayan natin nakikinig at nanonood sa atin ngayon, mag-iisip sila, bakit, ano ang kadahilan na napupunta ako sa korte, ako sa barangay lang? Ano yung pinaka-trigger na sa korte na ako dapat pumunta, hindi sa barangay lang? May choice ba? May choice o talagang no choice ka? Barangay ka muna, tsaka ka pumunta sa korte, o pwedeng korte na kaagad, diretso na, wag natin magbarangay. May choice. May choice ka. Kasi lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar, 'di ba? Hindi naman talaga sila malapit. Yung mga bahay nila hindi malapit sa korte. Kung gusto nila talaga nung yung agarang relief doon sa kanilang na raranasan dito sa kanilang mga asawa, nandyan yung barangay para doon sila dumulog. Kasi pareho rin naman yung sasabihin ng barangay doon sa protection order na igagawad sa'yo at doon sa igagawad sa'yo ng korte kung sa korte ka dudulog. Anong korte ang may jurisdiction sa mga ganitong klaseng kaso, sir? Okay. Kung ang pinag-uusapan natin offenses, 'di ba? Kung talagang may sinaktan mo na yung partner mo, hindi ka nagbibigay ng suporta, may mga physical and sexual violence, psychological violence, ang regional trial court natin ang merong jurisdiction. Kahit ano pa yung penalty. Kasi katulad diyan, meron diyang act, specifically yung hindi pagbibigay ng suporta. Ang penalty niyan is arresto mayor lang. That would be 6 months and 1 day to 6 years. Na alam naman natin, jurisdiction yan, MTC lang. Pero sinasabi ng batas, RTC talaga. Family court. Family courts. Oo. Okay. Ngayon, yung protection order. Okay. Saan ba natin ito idudulog? Sabi din ng RA 9262, pwede sa RTC, pwede doon sa Metropolitan Basta Trial kung Court. anong korte meron kahit anong dyan. korte, kung barangay nga, binibigyan ng otoridad para mag-issue ng protection So, order. ganun kabilis ang gusto mangyari ng batas. At saka ang goal po Kabilis. siguro, Attorney G, talagang mas mapadali para sa mga kababaihan na dumulog Hindi sila pahirapan. Hindi na pahirapan makakuha ng at hindi order. sila mawalan ng loob para magsampa ng demanda. Attorney G, may ilan pa po akong katanungan kay Sige, Attorney sige. Jojo. Tatanungin ko lang po, Attorney Jo, paano naman po yung tinatawag na battered woman syndrome? Yung battered woman syndrome, ang definition niya sabi medyo technical, no? Sabi scientifically defined pattern of psychological and physical behavior, 'di ba? Which can be seen in women living in a battering relationship as a result of cumulative abuse. Ibig sabihin, yung biktimang babae dito naging biktima yan ng pangbubugbog. Paulit-ulit. Paulit-ulit siya. Paulit-ulit. Na magkakaroon na ng epekto sa kanyang pag-uutak o pag-iisip. Na kung saan parang hindi na, minsan darating yung punto na hindi na niya alam yung kanyang gagawin at papatayin na lang yung kanyang asawa dahil sa takot na baka maunahan siya. Takot at siguro yung emotional stress na Tama pinagsama-sama na lahat-lahat. Tama yun. Psychological and physical pinagsama-sama. Okay, at alam nyo ba, yung battered woman syndrome ngayon, depensa yan. Ibig sabihin, kasi ang alam lang naman natin nung araw, di ba, na pag sinabi mong self-defense, pwede kang mapawalang sala sa pagpatay ng isang tao kung dinidepensa mo lang yung sarili mo at dapat meron yung tinatawag na unlawful aggression. Dito, itong battered woman syndrome na ito, parang self-defense din yan kahit na walang unlawful aggression, kahit na natutulog. Ayun, ibig sabihin sir kahit na hindi immediate yung threat. Tama yun. Halimbawa ba yung tinatawag na yung dati, yung sa revised penal code, ay yung self-defense, Dapat may babarilin ka na eh. Okay. So kaya ang ginawa mo, gumawa ka kaagad ng counter-action para mapigilan yung pagbaril sa'yo. Dito, kahit na hindi yung act na gagawin sa'yo yung violence, kahit nagsama-sama lang, naipon. Naipon. Ay yung sama ng loob, naipon ng lahat-lahat, yan Hindi na papasok. natiis ang pagkim-kim, sir. Okay. Pero mental condition ito depensa ito na ang magpapatunay din yung babae. So paano niya patutunayan ito? Dapat magpresenta din siya ng mga expert witnesses such as psychologists and psychiatrists. Ayun. Magsasabi na
she is suffering from the BWS. Ang dami nating mga katanungan. Sir, sobrang dami na po Opo. mga katanungan. In fact, yung mamaya po, pagbalik po namin, yung isang katanungan ay may relasyon sa sasagot lang ni Atty. Jojo kanina tungkol po sa battered women syndrome na tinatawag. Ano po? Kaya lang po, siyempre, kinakailangan kaming magbalik muna be-break muna tayo sandali. Opo, saglit lang naman po. Babalik po kami. Ayan mga kasambay, muli po nagbabalik ang inyong Huntahang Legal. Huwag niyo kalilimutan ang Huntahang Legal ay tuwing Tuesday po at saka Thursday, 8:30 to 9:30. Nako kinakailangan bibigyan niyo kami ng inyong panahon para kahit paano natututo kayo sa mga batas na dapat nating nalalaman at nating i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At napakadami nating mga question na para kay Atty. Jo at Atty. Mimi. Sige nga. Ito pong katanungan ay mula kay Lorna ng Pasig. Ang ate ko po ay niloloko ng kanyang asawa. Nahuli kasi po namin ito na may babae. Ngayon, Attorney G, may mayroong negosyo silang mag-asawa. Balak ng asawa niya na hatiin ito. Paano po ba ito, Attorney? May karapatan pa rin po ba ang asawa ng ate ko kahit siya ay niloko ng kanyang asawa? Ayun, siyempre. Medyo mahaba yung tanong. Attorney At Jo, masagot ko na. Unang-una, kahit na hindi ko sinasabing mababaw na rason yung pambababae ng lalaki na hindi siya pwedeng kasuhan sa ilalim ng 9262 dahil yan yung kasama yan doon sa marital infidelity. Correct. Kasama yan doon sa psychological violence. Ngayon, yung pangalawang tanong niya, yung tungkol doon sa ari-arian or yung tinatawag na conjugal property nila, dapat siguro mag-file muna siya ng legal separation. Kasi doon siya pwedeng humiling sa korte na magkaroon na paghiwalayin yung kanilang So, property. lalabas, Atty. Jo, dalawang kaso ang pwedeng maisampa. Dalawa. Yung isa criminal, isa civil. Isang vowsy at isa naman tungkol sa yung civil, yung legal separation. Yung tungkol Ayun. sa property nila. Ayan, ito naman pula po kay 8374. Paano po ang gagawin ng pagsasampa ng isang ginang na plain housewife lalo na kung ang asawang lalaki ay hindi nagbibigay ng pera at sinasaktan pa? Natatakot na po kasi ako, Atty. G, isa po akong kasambahay. Oo. Okay. Malinaw na yung sitwasyon na yon ay paglabag sa batas na ito, no? Republic Act 9262. Ngayon, marami naman siyang pwedeng gawin. Kung siya ay natatakot na dumulog sa barangay, pwede naman siyang magpasama. Or pwedeng kahit kamag-anak niya ang magsampa sa barangay para humingi ng protection order. At huwag siyang mag-alala. Kung naisuhan siya ng protection order galing sa barangay o galing sa korte, protektado na siya. Ibig sabihin, ang kalaban niya na narito ay estado na. Estado na. Pwede na siyang magsumbong sa pulis, sabihin, tingnan mo itong isang taong ito, may protection order, binawalang hiya pa rin ako. Pwede siyang damputin. Atty. Jo, wala akong pambayad ng abogado Hindi ako mukhang mamumblema ako diyan. Paano ang gagawin ng isang biktima? Unang-una, nandyan yung ating Public Attorney's Office na isinasad din ng malinaw dyan sa batas na yan na pwede silang hingan ng tulong sa mga ganyang klaseng bagay. Ngunit, yung problema ng abogado, yung problema sa pagkuha ng abogado, hindi naman dapat problema kasi sinasabi din sa batas, hindi mo kailangan magkaroon ng abogado para ikaw ay magsumbong. Kasi yung sasabihin mo lang naman dyan sa barangay or sa korte, factual lang wala na, hindi ka naman hihingan ng legal conclusion diyan So kung ano lang yung nangyayari sa iyo, yun lang ang sasabihin mo at yung barangay na or yung korte na magsasabi kung kailangang bigyan ka ng protection order. Alam nyo kasi ang problem po sa ating lipunan mga kasambahay ay siyempre nga nakikita yung nakasanayan natin at nakalakihan, nakatandaan natin na yung superiority ng kalalakihan sa isang bahay kasi. And therefore, minsan kahit may physical abuse na, mental, psychological abuse, pinapabayaan na, pinapalipas na lang Di ba? Kahit na yung minsan sa sobrang kalasingan, nagkukumit ng physical abuse o kaya psychological abuse, pinapabayaan na lang. Pero at least dahil sa batas na ito ngayon, merong pupuntahan yung isang babae na naaabuso. Na sa kanyang palagay, pati yung kanyang anak mismo. Tama yun. Yan nga rin ang isang gustong i-address ng batas na ito. Yung mindset ng mga babae na sila ay para sa bahay lang, sila ay parang yung traditional concept ng pagiging asawang babae na dapat ang superior talaga ilalaki. Ayun. Oo. At meron pa tayo isang text sa Atty. Mimi, Meron pa.
Oo, okay. 0786 ito. Okay. Ito po ang kanyang katanungan. Nahuli ko po ang asawa ko na may babae. Pinalayas ko po siya agad, pero paano po yun? Mula nang pinalayas ko siya, hindi na siya sumusuporta sa pag-aaral ng anak ko, hindi na siya nagbibigay ng tulong. Pwede ko po ba itong ireklamo kahit pinalayas ko na siya? Walang kinalaman yung pagpapalayas niya doon sa kanyang asawang nagloloko. 'Di ba? Kasi sa ilalim ng batas, asawa pa rin niya siya at saka tatay siya nung kanyang mga anak na kailangang magbibigay ng sustento Kailangan sa may kanyang mga suporta anak. po. Kahit And nang therefore, nagpalayas, yung asawa. Ayun. At and therefore, pwedeng maliban dito sa VAUSI, pwedeng ma-file lalo noong petition for support. Pwede. Oo. Pero ang aking suggestion dito, gagastos ka lang kung magpa-file ka pa ng petition for Tama. support. Gamitin mo na yung provision ng batas kasi Ayun. pwede Sa mong vouchy na po. yung vouchy na kasi pwede namang magbigay ng relief yung korte kung saan isinampa yung violation of vouchy. In so far as support is concerned, merong pwedeng bigyan ng tinatawag na support pendente lite. Ibig sabihin, kahit na tumatakbo pa lang yung kaso, obligado na yung lalaki na magbigay ng suporta. At dahil sa kadahilan lang yan, Sir, Attorney Jojo, ibig sabihin, hindi kaya parang baliwala na yung petition for support pending litigation na isang separate na aksyon. Oo. Dahil pwede ka ng pwede mo nang takbuhan ka agad itong batas na ito. Pwede yan. Kung magiging practical tayo, mas maganda isa na lang. Para paminsan-minsan ka na lang pupunta sa korte kung nagkakaroon man ng So, vista. ito na po, mas maganda po. Mas sa maganda na vouchy, yan. Mas maganda na mabilis. yan. Oo, parang promo ika nga eh. Buy one, take one. Oo, kasi marami po akong kilala talaga, Attorney G, na nahihirapan sila pag hindi na syempre kasama yung lalaki. Ang hirap po i-compel na magbigay ng suporta sa kanya at sa mga anak po. Hindi, Tama yun. naliwanag naman ni Attorney Jojo, ang maganda po dito mga kasambahay, kahit na previous relationship, kahit na may previous marriage, paano kung sir pala kung na-dissolve na ang marriage? Kahit na na-dissolve ang marriage. Ganon, kahit Ganon pa dissolve rin. na ang Kasi marriage. sinasabi sa batas, former wife. Oo. Pero, Attorney Joe, hanggang kailan pwede pong mag-file ng case? Kasi, Okay. syempre, kailangan din pong malaman natin. May prescriptive period na tinatawag yan. Ang ibig sabihin lang nun, meron kang takdang panahon para magsampa ng demanda. Kung hindi, forfeited na siya. Ibig hindi ka na pwede magsampa ng demanda. Depende yun doon sa offense involved. Kasi merong 10 years, merong 20 years ang prescriptive period. Yan. Depende yun sa gravity ng offense under RA 9262. Gusto kong balikan yung battered women syndrome na tinatawag kasi baka po maya-maya ay gawing dahilan ng iba. Opo. Hindi, alam mo naman, Mabuti diba, po malinaw. napaka-resourceful. Sabi kasi ni Attorney Jojo, narinig ko doon sa huntahang legal eh. Di ba, kinakailangan ma-build up ko talagang ng maayos yun eh. Cumulative ang sinabing word eh. Okay. Di ba? Pero yung kabuuan, sir, nito, sabi nyo nga, kinakailangan may mga psychiatrist na ipipresent. Tama yun. Kinakailangan may mga witnesses man lang. Hindi pwedeng basta na lang sa Invoke na lang po, Attorney G. Oo. Ano ba yun, sir? Kinakailangan sa bawat insidente na ikaw ay masasaktan ng asawa mo, halimbawa, whether physical or psychological, kinakailangan ba mare-report mo yun kahit sa barangay lang o hindi naman, o sapat na lang na may mag-testify o kaya yung kredibilidad mo na lang ang pwede mong gawing dahilan o para makumbinsi ang korte. Okay. Yung sinasabi niyo pong pagre-report sa otoridad sa bawat pananakit sa iyo, hindi naman talaga nangyayari yan eh. Hindi nangyayari yan kasi takot talaga ang babae pag naging biktima ng pambubugbog or biktima ng karahasan. So kaya nga pero magdalawang isip din yung mga babae kasi baka mamaya gawin nila itong alibi na pinatay ko to kasi battered woman Dapat syndrome. malinaw po yun, Bago mo ma-invoke yan as a defense, kakasuhan ka muna. 'Di ba? Kakasuhan ka ng parricide. At pag kinasuhan ka ng parricide, kulong ka kasi non-bailable offense ang parricide. Saka mo pa lang i-invoke yan. So, depensa po yun ng babae. Depensa yun ng babae. Kaya magdalawang isip din dapat sila. Kasi hindi naman, halimbawa napatay nila yung asawa nilang lalaki in the guise na binubugbog sila. Hindi naman sila pwedeng pumunta sasabi sa pulis, meron akong battered woman syndrome, kaya dapat hindi mo ako kasuhan. Hindi ganoon. Kakasuhan at kakasuhan ka talaga. Oo. Eto pa mula po ito kay 2761. Good morning po.
Tanong ko lang po kung paano kung ang lalaki ang binububog na kanina pa namin pinag-uusapan yun. Ano ang pwedeng gawing aksyon? Salamat po. Hindi na yan sa... Lugi ako dito, sir. Hindi, pero hindi na yung sa vowsy. Hindi Pero kanina na. nga sinasabi nga Hindi namin na kung medyo ito ay... baka kasi sinasabi rin ng mga kalalakihan, parang ang equal yata ito eh. Pero pagka ganun yung katanungan na Okay. Attorney Jojo ng ating texter, paano po magiging kasagutan natin? Ako ay magpapakatotoo. Dapat meron ding batas na pumuprotekta para sa mga kapakanan ng lalaki sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi nagkaroon na rin ako ng kliyente dyan. In fact, ito matangkad, 6 feet 2 in height, tapos yung asawa niya 5 feet lang. Ginugulpi talaga siya. I had the marriage declared nullity based on psychological incapacity. So, pangalawa, ang napansin ko rin ito, yung katulad ng yung stalking na tinatawag. Hindi lang naman babae ang na-stalk eh. Tama yan. Oo. 'Di ba? Kasi sabi nga, pag may previous dating relationship tapos yung lalaki sunod pa rin ang sunod doon sa babae, pwede siyang makasuhan under that law at pwede siyang masentensahan ng 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakakulong. Hindi siya pwede mag-probation. Ngunit baliktarin natin ang sitwasyon. Babae at lalaki may previous relationship. Ngayon itong babaeng ito yung gustong-gusto pa rin niya na makarelasyon yung Madami lalaki at tayong siyang nakikitang sumusunod. ganyan, Marami yan. napapanood sa No TV. comment muna Yan, ako. marami yan. Ano ba ang pwedeng ikaso doon sa babae? Tama. Unjust vexation lang. Oo. Under Article 287 Pagka of ba the Revised unjust Penal Code. vexation kumpara sa penalty nung vowsy, alin ang mas mabigat at alin ang mas yung stricter yung penalty? Mas mabigat yung sa vowsy. Kasi sabi ko nga 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. At hindi ka pwede, samantalang pag ikaw ay nakasuhan at ikaw ay na sentensyahan sa unjust vexation, arresto minor ang penalty. 1 day to 30 days imprisonment or a fine of, buti na lang itanaas, 40,000 pesos. Dati kasi 200 pesos lang. Isipin mo, yung ganun lang. Pagka Ganun lang. na-stalk ako ganun lang pala. Ganun lang yun. Oo. So, yun ang, at least we are calling our members of Congress, medyo dapat mapag-isipan din natin na ma-equalize man lang din, ano po. Hindi naman po masama rin na magpasa tayo ng isang batas patungkol din sa kalalakihan, sa proteksyon din ng kalalakihan dahil meron talaga namang kalalakihan na sila ang sinasaktan. Tama yun, Oo. tama. Yung sabot namin kanina pa pa ganun nung sinagot mo yung katanungan ng Tony Jo, kanina pa parang may mga Ronald, parang may karanasan ka. Parang may hugot po, Attorney May G. hugot, Opo. Hindi, kaya nga yung masabi ko nung panghuli, yung batas na yan, marami ring nag-question sa Supreme Court ng constitutionality niyan. Sabi, offhand, it is violative of the Equal Protection Clause. No? Pero sabi naman ng Supreme Court, hindi. Sige, meron pa tayong question. Ayan. Mula naman sa Zig 087. Good AM, attorney. Matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Pareho kami may ibang asawa na. Paano gagawin para maging legal ang hiwalay namin? Wala akong pera pang annulment. Ako, annulment po. Annulment siya. Opo. Aabangan nyo yun sa mga susunod na panahon. Opo, oo. Pero alam nyo po, ang mali po yung word na may asawa na po kami. Palagay ko may mga kinakasama na kami. Opo, kasi hindi pwedeng ikasal hindi kung Bawal existing pa ang Sa kasal. katotohanan nga po, equally guilty kayo sa parehas na. At yan yung expertise din ni Sir. Pwede mga Bigamy yan. Bigamy. Naku, Attorney G, tingin ko babalik ulit si Attorney John. Hindi, magiging regular natin yung guest dito eh. Pero ang katotohanan din naman, ito kasing vowsy na tinatawag, sir, tinatawag din sa batas, kung hindi ako nagkakamali, as a public crime. Bakit, sir, tinawag na public crime po ang vowsy? Pag sinabi mong, pag ikinonsidera mo ang isang krimen na public crime, kahit sino pwedeng magsampa ng demanda. Hindi lang yung biktima. As distinguished from private crimes such as yung acts of lasciviousness o kaya yung qualified seduction, simple seduction, forcible abduction, adultery, and concubinage, ang pwedeng magsampa lang doon sa adultery and concubinage, yung offended spouse. Doon sa acts of lasciviousness, doon sa seduction, abduction, ang pwede lang magsampa doon ng kaso yung offended party or her parents, grandparents, or guardian in that order. So may Itong pagkakasunod-sunod magkakasunod-sunod. Yung kaya ng violation of the vows, yung itong vowsy law na ito, kahit sino pwede magsampa. Ayun, kahit hindi mo susundin yung nakalagay mismo doon sa mga binanggit yung kahit na. Ngunit kung hindi, kasi specific naman na nakalagay doon kung sino lang pwede magsampa. Actually, kung ikaw naman itistigo sa isang pang-aabuso ng isang babae, hindi, sa totoo lang, hindi ka pwedeng dumiretso agad sa korte or dumiretso sa barangay. Diretso ka na lang sa pulis muna para yung pulis na lang, siya na lang ang magsasampa ng demanda. Yan ang nakalagay sa batas. At siyempre, sir, sa batas ding ito, napaka-importante po na
may mga obligasyon, tungkulin, duties po na kinakailangang gampanan ang health workers, ang mga prosecutors natin, ang mga court personnel natin, ang mga barangay officials Tama. na kinakailangan sila mismo ang nagpapatupad nitong batas na ito. Ano po, sir? Tama yun, tama yun. Para makita talaga na yung mga provision ng batas na ito, ipapatupad ng maayos. Sa mga barangay, kung hindi ako nagkakamali, para meron silang Women and Children's Desk na in-establish. Meron din. Meron na rin. Obligado sila sa batas. Yun. Na dapat meron ganyan. Kahit nga sa Philippine National Police ngayon, pag pumunta ka, dahil automatically doon ka dudulog. Okay, nandun sa implementing rules din ng RA 9262 yan. At kaya naman kinakailangan, yung mismo may haway, yung mismo nakaupo sa lamesang yon, sanay din kung paano i-handle. Pero paano yung sir? Paano yung korte ba ang magsasabi niyan o yung mga barangay? Kasi minsan talaga meron namang yung bang makapagreklamo lang. Yung bang minsan away mag-asawa na pupunta dudulog sa barangay, pupunta dudulog sa korte. Pagkatapos alam mo naman talaga napakababaw. Para lang makabawi ba, magantihan, tapos kinabukasan o susunod na araw yung pala magkakabati na rin. Kakabalikan. Oo. Dapat hindi ba wala kasi sa batas, wala akong nakikita na dapat meron man lang paraan din yung kalalakihan din na magkaroon ng remedyo. Oo, wala eh. Wala akong nakikitang ganun eh. Basta yung obligasyon ng barangay, kung chairman man siya or kung sino man dumidinig dito, itanggapin lang yung reklamo. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong disputes na pwede silang pagkasunduin doon. Nakalagay kasi sa batas na yung pagkakasundo man ng dalawa Sila matapos ng itong pang-abuso or karanasan nangyari, kung magkakasundo man silang dalawa na lang. Hindi dapat ito manggaling sa barangay officer, hindi rin ito dapat manggaling sa korte. Kaya walang mediation yan eh. So, hindi covered ng mediation law. Ayan, Atty. Mimi, meron pa tayong isang katanungan. Isa pa. Sige, huli po. Mula naman sa 1321, nag-file ng concubinage kasama ng kabit niya. Na-dismiss ang kaso dahil nagpakita ng title ang babae na bahay at lupa na tinitirhan nila ng asawa ko na nakapangalan naman sa unang asawa pa niya. Nako, mga kasambahay. Yung pong nag-text si 1321, sasagutin namin yan sa mga susunod, lalo na kapag ang pag-uusapan na natin ay yung family relation. Ano po? Atty. Jojo, baka meron kang gustong batiin, baka meron kang gustong sabihin para sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga nanonood sa mga estudyante mo, sa lahat ng mga ni-review mo. Sa pagkarami-raming mga law schools. Lecturer pa po ito, si Atty. Jojo sa MCLE, yung bang pagka ikinag-lecture sa mga abogado, ay expert na expert. Atty. Jo. Unang-una kong babatiin syempre yung aking asawa. Nanonood siya ngayon. Nasa bahay si Ryan. Yung mga anak ko hindi sila nanonood, nasa eskwelahan. At nanay ko, nanonood din yata. At saka yung aking mga estudyante sa FEU, sa Lasal, sa PLM, at saka sa Lyceum. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayun, at tayo nagpapasalamat kay Atty. Jojo Tikman at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. At siyempre bago ko muna tapusin yung aking sasabihin, gusto ko munang bigyan din ng pagkakataon si Atty. Mimi. Atty. Mimi. Ay, magpapasalamat din po ako. Unang-una kay Kuya Daniel Rason, syempre, at syempre sa lahat ng taga-UNTV. Sa mga estudyante ko din po, syempre, sa PLM at sa San Sebastian. Yan, kung nanonood sila. At sa aking mga kaibigan sa San Sebastian. Hello. At siyempre, binabati natin si Kuya Daniel Rason muli sa kanyang birthday, si Tita Nina Domingo, Tita Ruth Soriano, at ang buong pamunuan ng UNTV at ang pamantasan ng Luzon ng Maynila. Maraming salamat po. Sa susunod na linggo ay magkita-kita tayong muli sa Huntang Legal.